So yan guys, walang huli. Dito guys sa kabila, tingnan natin baka meron. So wala rin. Yan lang. Ayan guys, bumigkas sana. Kaso walang huli. Ayusin lang natin guys. So ayan guys, bumigkas sana kaso walang huli. So ayan guys, wala din dito guys. Dito sa kabila. Diyan yung bitag ko guys. Pupunta dito. Ayan o. Yan. Hanggang dun sa dulo. So dahil mukhang wala ditong bumigkas. Siguradong walang huli. Ayan. Hanggang sa dulo yan guys. Ayan, hanggang dito guys. Ayan. So bala ko sanang dagdagan yung aking bitag. Kaso wala na tayong oras guys. May gagawin pa ako na kukuha pa ako ng kahoy para gawin nating pambenta. Sisibakin ko lang. So dito guys, pagka may time tayo, ayan, ito yung mga pinagkahiga ng manok. Ayan. Dito, yan, yan sa kabila, pati na rin dito. So ibig sabihin guys, malapit lang sa aking bitag. Hanggang doon yung aking bitag. So dahil may madaanan pa yung manok dito, dito siya dumadaan, kaya hindi natin mahuli-huli. So kahapon guys, pinuntahan ko yung aking bitag. Kahapon dun sa kabilang gubat. So ang nangyari, nasalisihan tayo guys. Dahil may nakauna sa atin. Ang masama pa doon,
bumigkas yung ating bitag at nilapitan ko para ayusin ko. Naapakan ko yung tae. May mga ilan talagang kababayan natin guys na medyo hindi natin gusto yung pag-uugali nila. So kahit ganun pa man, hayaan na lang natin sila guys. Tumalsik yung tae na apakan ko. Walang iya talaga. Dahil alam na nila yung iba nating bitag. So siguro hindi nakakuha. Kaya nag-retreat na naman. Malapit lang sa yung bitag yung pinagtaihan. Dito yung bitag. Dito naman yung tae. Nung nilapitan ko, naapakan ko, tumalsik. Muntik na akong natalsikan sa mukha. Langiya talaga mga may ilang kababayan talaga guys na hindi natin gusto yung pag-uugali. Kaso ang pinaka-importante dyan guys, marunong tayong mag-adjust dahil ugali nila yan. Hindi natin pagsasabihan dahil malalaki na yan, may isip na yan. So ayan, kung sino man siya, sana maging masaya rin siya sa kanyang ginagawa. So ayan guys, pupuntahan natin yung iba. Pagka may time tayo, dito tayo maglalagay ng bitag. Nasa mga alas 11 na yata guys. So medyo gutom na ako. Dahil napuntahan ko na yung aking bitag doon sa iba. Meron pa tayong bitag na posibleng may natrap. Kaya siguro mamayang hapon na lang dahil may trabaho pa rin naman ako na kukuha tayo ng kahoy. Dahil yung iba nating puno dito na puno natin na mga nyug, hindi na bumubunga dahil sa mga kahoy. Dahil sa natatabunan na yung ating puno ng nyug, hindi na siya bumubunga. So syempre napaka-importante sa atin guys na magbunga yung ating pananim para yun ang nagbibigay sa atin, hanap buhay. Kaya pinaka-importante na gawa natin ang solusyon. So yung mga kahoy na aking nakukuha, ibebenta ko rin para may pera naman tayo kahit papano. Kahit ganito lang yung ating ginagawa na gumagawa ng bitag dahil dito tayo masaya. So may pagkakitaan din naman dun sa pananggot at saka dito sa ating mga pananim na nyug. Kung napansin nyo guys, itong puno na to dahil mataas na siya, may bunga. Ayan, may bunga siya. Ayan, may nakaboylo yung iba. Pati dun sa kabila na area. Ayan. Dito. Diyan, may bunga rin. Ayan. So yung iba guys, ayan. Wala na talagang namatay siya dahil sa daming kahoy. Yung puno niya pinapuluputan na ng mga halaman. Pati yung side na kanyang puno ay napapalibutan ng kahoy, kaya wala na siyang langkay. Ayan, napatay siya. So magkukuha tayo ng kahoy para matulungan natin yung iba nating pananim dito para makabunga. Dahil tayo ay magsasaka, napaka-importante sa atin na mamunga yung ating pananim. So ingat-ingat lang din tayo guys dahil may ahas ito, pinagbalatan ng ahas. Kadalasan ako ay nasanay na rin
So pagka nakakita ako ng mga ahas, hindi na ako nagugulat. Basta pinaka-importante sa lahat na dubli pag-iingat dahil na rin sa ating isang banta na delikado sa ating buhay. Ayan. So ayan guys. Pupuntahan natin kung saan tayo kukuha ng kahoy. Ayan guys, tulad yan guys. Napupuluputan ng mga kahoy, mga halaman. So hindi na siya bumubunga. Dahil maraming kahoy sa kanyang paligid. Kahit mataas na siya, walang bunga. So ito, ayan. Ayan, walang mga bunga. Yung iba namamatay dahil sobrang dami na ng kahoy. Ayan guys, diba? So napaka-importante na tanggalin yung mga kahoy para makabunga siya. May naputol na tayo ng kahoy guys. So hindi ibig sabihin guys na tinuturuan ko kayong magputol ng kahoy dahil bawal din yan, pinagbabawal. Dahil nagawa ko lang to dahil sa aming mga pananim. So dahil yun ang pinagkukunan namin ng pangkabuhayan, kaya ginagawa't kong magputol ng kahoy. Hindi man tayo nakahuli ng manok guys, pero may pambili din tayo ng manok na pang-ulam. Sana mas maganda sana kung may huli para may maiulam tayo na masarap. Kaso hindi tayo pinalad. So gawa na lang tayo ng paraan, nakatulong pa tayo sa ating mga pananim. Nakakadagdag ng hanap buhay din itong mga kahoy. So ayan. Salamat sa mga viewers sa kahit sa simpleng video may ilang viewers tayo. Papasalamat din ako sa lalong-lalo na sa mga followers dyan. Thank you po. Patuloy lang na magsusumikap para masolusyonan yung ating pang-araw-araw na sa buhay. So ayan guys, maraming salamat at hanggang dito na lang.